Alam mo ba kung gaano kasakit maging OFW? Iniwan mo ang pamilya mo, iniwan mo ang sariling bansa para lang mabigyan sila ng mas magandang buhay. Pero paano kung isang araw, bigla na lang may digmaan sa bansang pinagtatrabahuan mo? Walang kasiguraduhan, walang kaligtasan, walang kasiguraduhan kung makakauwi ka pa. Maraming OFW ngayon sa Middle East ang natatakot. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa mga missiles at bomba na bumabagsak sa kalangitan. Ang iba gustong umuwi pero walang sapat na pera. Ang iba naman may utang pa sa Pilipinas na kailangan bayaran. Habang ang pamilya nila sa Pilipinas araw-araw nagdadasal, Lord, sana makauwi ng ligtas ang mahal namin sa buhay. Hindi madali ang maging OFW. Hindi ito pangarap, kundi sakripisyo. Kaya kung may OFW kang kakilala, ipagdasal mo sila. Dahil sa likod ng bawat padala ng pera, may isang taong nagsasakripisyo ng luha, takot at pagod para lang sa pamilya. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang OFW at immigrant workers, lalo na sa Middle East. Ngunit sa gitna ng mga digmaan at kaguluhan, may ilan sa kanila ang naipit at hindi agad makauwi sa Pilipinas. Habang sila ay nag-aalala sa kanilang kaligtasan, patuloy pa rin silang umaasa na may tutulong sa kanila. Masakit isipin na habang ang ibang Pilipino ay nagsasakripisyo sa ibang bansa, may mga balitang lumalabas tungkol sa katiwalian o korupsyon sa pamahalaan. May mga ulat na may mga dating sundalo na nagsalita at nagturo sa ilang opisyal ng gobyerno, mga congressman, presidente, at first lady. Ngunit sa halip na malinaw na maimbestigahan ang mga aligasyon, tila sila pa ang napagbintangan at nabaliktad ang sitwasyon. Sa ganitong mga panahon, ang panawagan ng maraming Pilipino ay simple lang. Katotohanan, hostisya, at tunay na malasakit sa kapwa Pilipino. Lalo na sa mga kababayan nating nasa ibang bansa na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at para sa bayan. Ang bawat OFW ay bayani, hindi lamang sila nagpapadala ng pera sa Pilipinas, kundi nagbibigay din sila ng pag-asa sa kanilang pamilya. Kaya sana, sa gitna ng lahat ng isyo at kontrobersya, huwag nating kalimutan ang mga Pilipinong patuloy na nagsusumikap at naghihintay sa tulong at proteksyon mula sa sariling bayan.